Nazario Lopez and Rayos Law Offices. Wala na doon ang family name ni Aldren na Vargas. Nakaramdam ng habag ang dalaga sa dating kasamahang abogado. Kailangang makausap niya ito. May naisip na siyang paraan para makatulong kay Aldren. At magiging malapit pa sila sa isa't isa. Naging madalas ang dalaw sa kanya ni Lloyd. Napuna ng abogado ang pananamlay ng dalaga. Iniisip mo si Aldren ano? You are still in love with him. I can't help it, Lloyd. Itong itinitibok ng puso ko. Hindi na kaya posibleng magkaroon ng kapalit ito? Hindi ko masabi. Hindi niya binanggit sa kausap ang mga sinabi ng kanilang senior law partner. Ayaw saktan ni Kat ang damdamin ng matalik na kaibigan. Wala ka na bang balak bumalik sa opisina? Para ano pa, Lloyd? Wala na dun si Aldren. Pero naririto ko. Sa loob-loob ng abogado. Narito ako na nakahandang magmahal sa'yo ng tapat. Nang mga sandaling yon halos kasuklaman ni Lloyd si Aldren. Sana'y hindi na lamang niya ipinagtanggol ito. Nalibog ho siya sa abogado dahil ito ang mahal ni Kat. Ang tanging babaeng natutuhang mahalin ng abogado. Marahil ay dapat na siyang magtapat ng pag-ibig sa dalaga. Dahil daramdamin niya ng labis kapag naging malungkot ang buhay nito kung sakaling magkatuluyan sila ni Aldren. Pero natatakot papahiya si Lloyd. Baka tanggihan ni Kat ang iluluhog niyang pag-ibig. Nagdaan ng mga araw pero ni minsan hindi kumontak si Aldren kay Kat. Bagay na dinamdam ng NBA agent. Para malibang ang sarili, sumama ito kay Lloyd sa lahat ng kanyang bakanting mga oras. Pilit niyang hinahanap sa abogado ang kaligayahan at excitement na nadarama kapag kasama niya si Aldren. Pero hindi niya maramdaman ito sa kabila ng kabaitan ni Lloyd. Talagang kaibigan lamang ang tingin niya kay Lloyd. Minsang umuwi ang dalaga sa bahay nila. Nadatnan niya naghihintay sa porch si Aldren. Aldren! Hindi napigil ng dalaga ang kasiyahan sa kanyang pagbati. Gusto niyang sugurin ng yakap ang lalaki pero pinigil niya ang sarili. Kat! Malungkot ang tinig ni Aldren. Hapis ang mukha ng abogado. Halatang may mabigat na problema. Nangangayayat at namumutla. Halika sa loob, Aldren. Magmerienda tayo. Pagdating nila sa loob ng bahay, hinapit ni Aldren si Kat sa katawan nito. Niyakap ng mahigpit. I missed you, Kat. Sweetheart. I missed you so much. Bumaba ang ulo ng abogado at ginagap ng bibig nitong mga labi ni Kat. Puno ng pananabik ang halik na iginawad nito sa dalagang tila bulaklak na naghintay ng patak ng hamog. Aldren. Iniibig kita, Kat. Namasasaluha ang mga mata ng abogada. Napakatagal kong hinintay na sabihin mo yan. Dahil matagal na kitang iniibig, Aldren. Hindi na nag-atubili pa si Kat. Tinugon niya agad ang pag-ibig ng lalaking pinakamamahal. Bago magbago pa ang isip nito. We will be happy together, Kat. I will make you happy. Muli silang nagyakap at naging malalim ang halik ni Aldren. Kat trembled in his arms. I want to take you now. I need you. Pero mahal kita at hindi kita sisingilin until our wedding night. Wedding night? Pakakasal tayo, Kat, as soon as possible. May mga aayusin lamang ako. Noon napansin ng dalaga na amoy alak ang kausap. Baka naman lasing ka lamang, Aldren. Nakainom ako pero hindi ako lasing. Kat. Sabihin mong muli na mahal mo ko. Pinakaiibig kita, Kat. Ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Bakit napakatagal bago mo ako kinausap? Nalungkot ako nang malamang wala ka na sa inyong law office. Pati si Lloyd ay nabigla. Gulong-gulong isip ko noon. Nagdalang hiya ako sa'yo at kay Lloyd. Wala kang dapat alalahanin sa akin. At mabait si Lloyd, naiintindihan itong lahat. At umiibig ito sa'yo ng lihim. Kat. Hindi totoo yan. Magkaibigan lang kami ni Lloyd. Lalaki ako. Alam kong senyalis ng isang lalaking umiibig ng lihim. Pero akin ka, Kat. Nakalaan ka sa akin. Tama ka, Aldren. Naghahanap ako ngayon ng ibang law office na sasaniban. Kapag settled na ako, pakakasal na tayo. Hayaan mo, tutulungan kita sa bagay na yan. Marami na akong colleagues na nakausap. Pero wala pang final commitment ang mga ito. Medyo nag-aatubili. Dahil sa naging kaso mo? Well, in due time, makakalimutan na din ito ng lahat. Huwag mo na sana akong abandonahin, Kat. Ikaw na lamang ang nakakapagbigay sa akin ng moral support ngayon. Masyado akong depressed.
Hindi kita iiwan. As long as you love me. I need you, lalo na sa mga panahong ito. Matagal na kitang minahal, Aldrin. Kaya ginawa kong lahat para maabsuelto ka sa iyong kaso. Halos baliktarin ko ang mundo para makita ang ebidensyang magpapawalang sala sa'yo. At nagawa mo, sweetheart. Malaking utang na loob ko sa'yo. Paano kaya ako makakaganti? Mahalin mo lamang ako at sana'y maging tapat ka. Huwag mo sana akong sasaktan, Aldrin. Gagawin kong lahat ng mga sinabi mo. Nagluto si Kat. Niluto niyang lahat ng mga paboritong ulam ni Aldrin. Sinigang na bangus at ginisang repolyo na half-cook. Kung gusto mo, dito ka na muna tumira at nang maging maayos ang pagkain mo. Madadalas ako dito pero hindi ako pwedeng dito na tumira. Tsak na aangkinin kita, tsak namang tatanggi ka. Oo naman, hintayin nating makasal tayo para maging tama ang lahat. Ito ang mga katagang mula sa isip ni Kat, pero isinisigaw ng kanyang puso na sana nga ay angkinin na siya ni Aldrin. Ipadama sa kanyang luwalhati ng physical love na hindi pa niya nararanasan. Sana'y makasal na nga tayo. Sa lalong madaling panahon, Kat. Kapag may trabaho na ako, gagawin ko lahat para tulungan ka. May mga bagay pa rin akong aasikasuhin bago ako lumagay sa tahimik. Gusto sanang tanungin ni Kat kung ano-ano ang mga ito. Pero baka isipin naman ni Aldrin na masyado siyang nagmamadaling makasal na sila. Maligaya si Kat kahit na madalang silang magkita ng abogado na nobyo na niya ngayon. Madalas na mawala ng matagal ang abogado, lingguhan, o kaya ay buwanan. Patawag-tawag lamang ito sa nobya. Gumagawa daw ito ng paraan para maibalik ang dating stability sa trabaho. Naniwala si Kat. Nagtiwala siya sa lahat ng mga sinabi ni Aldrin. Ganito niya kamahal ang nobyo. Nailing na lamang si Lloyd. Kapag nagkwekwentuhan sila ni Kat tungkol sa kanila ni Aldrin. Sana'y maging karapat-dapat dito ang tiwala mo. Sana'y huwag kang saktan nito. Hindi mangyayari yan. Mahal ako ni Aldrin. Naisip na ng abogada kung paano matutulungan si Aldrin. Magbibitiw na ito bilang NBI agent. At sa kaunting naipong pera, magtatayo siya ng sariling law office. Isang partnership at ang kukunin niyang partner dito ay si Attorney Aldrin Vargas. Tumawag si Aldrin kinabukasan. Sinabing magkikita sila ni Kat. Saan? Tanong ng abogada. Puntahan mo na lamang ako sa bahay ko ng mga bandang 6 o'clock ng hapon. Wala kasi yung sasakyan ko. Isinanla ko dahil medyo kinakapos ako ng pera. I'll be there sa oras na sinabi mo. Pagkalipas ng ilang oras, tumawag muli ang abogado at iniba ang lugar ng pagkikitaan nila. Sa Chowking na lamang na lagi nating kinakainan. Sabi ni Aldrin. Yung nasa kanto ng Quezon Boulevard at EDSA. Oo, natatandaan ko. Anong oras? Same time, 6 o'clock ng hapon. Okay, see you. Bumili ng bagong bestida si Kat para sa date nila ni Aldrin. Isang afternoon dress na nice ang tabas. Medyo plunging ang neckline nito at may slit ang palda sa harapan. Kailangang mapansin ni Aldrin na nice din naman siya kapag gusto niyang magmukhang nice. At 5:30 kinabukasan ng hapon nasa Chowking na si Kat. Maaga siya ng kalahating oras. Pero ayaw niyang mahuli dahil sa traffic. Excited na siyang makita si Aldrin dahil may sorpresa siya dito. At tiyak na mapapalundag sa tuwa ang lalaki. Gutom si Kat kaya nag-order siya ng pansit gisado at Sprite. Mamaya na sila mag-order ng main course pagdating ni Aldrin. Naubos na ng dalagang in-order. Napatingin siya sa kanyang orasan. Mag-iisang oras nang late si Aldrin. Malapit na mag-7 ng gabi. Naging restless ang dalaga. Kung ano-anong sumigid sa isip niya. Baka kaya napaslang na ni Archibald Lumbre ang dating kalaguyo ng asawa nito. O napatay na ito ni Jameson Lee. Lord, wag naman po sana. Naibulong niya bigla. O baka naman nagkaroon ng karamdaman si Aldrin. Binayaran na ng dalagang in-order na pagkain at nagpasya siya na puntahan na lamang ang nobyo sa bahay nito. May ilaw na nakasindi sa bungalow ni Aldrin nang iparada ni Kat ang kotse niya sa driveway nito. Ibig sabihin ay naroon ang abogado at walang masamang nangyari dito. Baka may lagnat lamang ito at aalagaan na lamang niya. Alam naman ni Aldrin na pupunta siya sa bahay nito kapag hindi ito nakarating sa tipanan nila. Diniin na ng NBI agent ang doorbell sa pintuan ng bahay. Matagal bago bumukas ang pintuan. Isang babaeng nakabalabal ng beach towel ang nagbukas ng pinto. Halatang walang suot ito sa ilalim ng tuwalyang nasa katawan.
Noong una naisip ni Kat na baka nagkamali siya ng bahay na napuntahan. O baka naman kumuha ng katulong si Aldrin at naliligo ito kaya nakatapi ng tuwalya ng buksan ng pintuan. Huminga siya ng malalim. Yes, anong kailangan nila? Tanong ng babae, nagusot ang buhok at tila galing sa kama. Maganda ito, nice, pero halatang may edad na. Higit na may edad kay Aldrin. Ito ba ang bahay ni Attorney Aldrin Vargas? Ah, si Aldrin. Oo, sandali at tatawagin ko lang. May naghahanap sa'yo, darling. Sigaw ng babae. Ni hindi nito pinaupo si Kat. Sino bang istorbo yan? Nadinig niyang sagot ni Aldrin na tila nasa banyo. Ewan, babae, kliyente mo siguro. Bumaling ito kay Kat. Please sit down, miss. Lalabas na si Aldrin. Lumabas si Aldrin na nakatapi din ng tuwalya, ang pang-ibabang bahagi ng katawan. Basa ang buhok, halatang bagong paligo. Nagkulay suka ang mukha nito nang makita si Kat. Kat, huwag kang magtatagal, darling. Babalik na ako sa kama. Nakakalokang sabi ng babae at pinungayan pa ng mga matang abogado. Matiim na tinitigan ni Kat sa mga mata si Aldrin. Walang luhang sumungaw sa mga mata niya. Kahit na tila sinasalaksak ng patalim ang kanyang puso ng mga sandaling yun. I'm sorry, pero nagkamali yata ako ng timing ng pagpunta dito. Formal na sabi ng abogada. Nagkamot ng ulo si Aldrin na tila isang batang nahuling nagnanakaw ng cookies sa cookie jar. Dapat ay tumawag ka muna bago ka nagpunta dito, Kat. Para madispatcha mo muna ang babae mo, ganun ba? Baka naman nakalimutan mo na may date tayo ngayon sa Chowking ng 6 o'clock. Ikaw ang nag-arrange ng appointment na to. I'm so sorry, nakalimutan ko. Obvious naman, dahil may pinagkakaabalahan kang iba. Kat, tamang sinabi ni Attorney Nazario. Mahirap makalimutan ng masamang habit, Aldrin. Hindi ka nagbago. Hayok ka pa rin sa babae. Kahit na higit na matanda ito sa'yo. Intindihin mo naman ako. Naglilibang lamang ako bago mapatali sa'yo. Pagkatapos solo mo na ako. Natawa si Kat. Well, maglibang ka na hanggang gusto mo, Aldrin. Dahil pinuputol ko ng relasyon natin. Kat, look. Makinig ka, Attorney Vargas. Naparito ako dahil sasabihin ko sana na magbibitiw na ako sa NBI para magtayo ng sariling law office na ikaw ang partner ko. Gusto ko tang tulungan dahil alam kong walang law office na kukuha sa'yo pagkatapos ng notorious mong kaso. Napatingin sa kanya si Aldrin. Nang hindi ka nakarating sa Chowking, naisip ko na baka may karamdaman ka. Kaya ako nagpunta dito. Hinagod ng tingin ni Kat si Aldrin. Tama ako. May karamdaman ka nga. You are sick, Aldrin. And you are disgusting dahil isa kang manyak. Parang nandidiring umurong patungong pintuan ng dalaga nang tangka siyang hawakan ni Aldrin. Sandali lamang, Kat. Mag-usap tayo. Narinig nilang tumatawag ang babaeng pumasok na sa kwarto si Aldrin. Darling! Sigaw nito. Come back to bed! Tinatawag ka na ng kulasisi mo. Kaninong asawa naman ito ngayon, Aldrin? Type mo ba talagang mga matatanda? O hinuhututan mo lamang ang mga ito? Alin man sa dalawa. You are disgusting. Hindi na nakakibo pa si Aldrin. Goodbye, Aldrin. Sana'y hindi ka magkaroon ng venereal disease sa pambababae mo. Well, whatever happens, at least wala na akong pakialam. Mabilis na nakalabas ng bahay ang abogada at sumakay sa kanyang kotse. Pinaharurot itong lumabas sa driveway. Ngit-ngit na ngit-ngit ang NBI agent sa kanyang sarili. Napakalaki niyang tanga para hindi makita ang tunay na pagkatao ni Aldrin. Isang oportunista ito. Walang prinsipyo. Patagal siyang nagmaneho at nagpunta kung saan-saan. Hinayaan niyang dumaloy lahat ng kanyang luha para sa isang nasawing pag-ibig. Para sa isang lalaking hindi karapat-dapat na mahalin. Nang mapagod siya, nagtungo siya sa isang 5-star hotel. At nagtungo sa singles bar sa basement nito para makinig ng music at uminom. Bago siya masiraan ng katinuan. Kailangan niyang maglibang, mag-unwind ng sama ng loob. Dahil parang sasabog ang dibdib niya, nag-order siya ng 4 na boteng beer. Gusto niyang malango para makalimot. Ginawa siyang tanga ni Aldrin. Bagay na mahirap niyang matanggap. Habang naglalasing sikat, paulit-ulit niya sinasambit ang mga katagang I hate you, I hate you. Patungkol ang mga katagang ito kay Aldrin.
Nakaluna sa damdamin niyang namimigat ang malambing na tugtugin sa music bar. Ikinubling subdued lights doon ang kanyang mga luha. Habang umiinom ang dalaga, gumagaan ang pakiramdam niya. Naubos na niyang 4 na bote ng beer at nag-order pa siya ng 3. Aware siya na baka hindi na siya makatayo pero nakahanda siyang matulog sa inuupuan kung kinakailangan. Parang bituing kukuti-kutitap ang tingin niya sa malamlam na mga ilaw ng music bar. Napapangiti siyang mag-isa, kung minsan ay napapaluha. May matatag na kamay na humawak sa kamay niya nang itinaas niyang isang basong puno ng beer sa kanyang bibig. Tama na, Kat. Marami ka nang nainom. Lasing ka na. Ikinurap niyang mga mata at inaninag ang lalaking biglang tumabi sa kanya. Lloyd? Ikaw ba yan? Ako nga. Huwag kang mag-alala. Kat, ako nang bahala sa'yo. Biglang naramdaman ni Kat na gusto niyang maglambitin sa batok ng katabing lalaki. Salamat, Lloyd. Napakabuti mo talaga. Binayaran ni Lloyd ang ininom ng dalaga at inubos na nitong natitirang beer. Pagkatapos ay inalalayan siya nito ng abogado para makalabas sila ng music room. He almost half carried her. Lasing na lasing ang abogada. Pinagbili ni Lloyd sa security guard sa parking lot ng hotel ang kotse ni Kat. Isinakay niya sa sariling sasakyan ng dalaga. Nang nasa loob na sila ng kotse ng binata, humagulgol si Kat sa dibdib ni Lloyd. Parang batang nagtutungayaw sa pag-iyak. Hinaplos ni Lloyd ang likod ng dalaga. Don't cry. Masuyong sabi nito. Naririto ko para sa'yo. Uuwi na tayo sa bahay ko, Kat. Tulog na si Kat nang makarating sila sa bahay. Pinangko siya ni Lloyd at dinala sa kwarto nito. Inihiga sa kanyang kama at inalis ang sapatos ng dalaga. Inilagay ang shoulder bag nito sa headboard ng kama. Matapos kumutan ito, lumabas ng abogado at doon ito natulog sa couch nito sa living room. Mataas na ang araw ng magising si Kat at alam niya na agad na nasa ibang kama siya sa ibang kwarto. Napabalik po siya ng bangon. Pinakiramdaman niya ang sarili pero wala namang dapat siyang ipangamba. Isinuot niya ang kanyang sapatos at lumabas ng kwarto. Agad siyang nagtungo sa living room at dinatnan niya doon si Lloyd. Natulog pa sa couch. Napapikit ang dalaga. Dinala pala siya ni Lloyd sa bahay nito. Hanggang sa huling sandali naroon ang binata para alalayan siya. Lloyd, naibulong niya. Maraming salamat. Masakit ang ulo ni Kat kaya nagbalik siya sa kwarto at nagtungo sa banyo. Nag-shower siya at gumaan ang pakiramdam niya. Nawala na ang pagkalasing niya although masakit pa ng bahagya ang kanyang ulo. Pagkatapos ay nagtungo siya sa kusina at nagluto ng almusal nila. Pagkatapos magpainit ng kape at uminom nito. Oh, bakit ikaw ang gumagawa niyan? Tanong ni Lloyd na hindi na malayan ni Kat na nasa pintuan na pala ng kusina. Ako dapat ang gumawa niyan. Bisita kita. Ngumiti ang lalaki. Noon lamang napansin ni Kat na malakas ang appeal ng abogado. He looks so wholesome and healthy and handsome. Kat? Ayos na bang pakiramdam mo? Oo, nag-shower na kasi ako. Masakit pa ng kaunti ang ulo ko. Napailing si Lloyd. Kung bakit naman kasi naglasing ka hindi mo naman kaya. At tila mahinang resistance mo sa alcohol. Nalungkot ang dalaga. Magsasalita sana pero inunahan siya ni Lloyd. Alam ko na ang lahat. Sinaktan ka ni Aldrin. Nahuli mo itong may babae sa kanyang bahay. Baka mapatay ko ang lalaking yun next time he hurts you. Wala nang next time, Lloyd. Wala na kaming ugnayan pa. Pinutol ko na ito. Buti naman at tila natauhan ka na, Kat. Isa akong hangal. Pero salamat sa pag-alalay mo sa akin. Paano mo ako natuntun sa music bar? Papunta ako sa bahay mo nang makita kitang paalis. Sinundan ko ang kotse mo. May kutob akong pupunta ka kay Aldrin. Nakita kong inindyan ka nito sa Chowking. Sinundan kita na magpunta ka sa bahay nito. At nang magtungo ka sa music bar. Oh Lloyd, bakit mo ginagawa ang lahat ng ito sa akin? Because that's it. I love you. Pero napakamanhid mo para maramdaman ito. Nakatuon sa Aldrin na yun ang atensyon mo. Napayuko si Kat. Lumapit si Lloyd dito at niyakap ang dalaga. Sorry na nasinghalan kita. Pero labis ang panibugho ko kay Aldrin dahil mahal na mahal kita. Hinawakan nito ang baba ni Kat para magkatinginan sila. Lloyd, mahal din kita. Hindi ko nga lamang na-realize agad ito. I was so stupid.
Pumaba ang ulo ni Lloyd at naglapat ang kanilang mga labi at halos mapugtong hininga ni Kat sa lalim ng halik nito. Ipinahiwatag ng halik ang lahat ng mga tinimping emosyon ng lalaki sa nagdaang mga araw. I love you so much. Bulong nito. I want you, Kat. Take me then. Possess me. Agad silang nakarating sa kama ni Lloyd. Sabay nilang tinanggal ang kanilang mga kasuotan at ilang saglit pa. They were both naked. Agad silang nagyakap ng mahigpit at halos hindi binitiwan ni Lloyd ang mga labi ng dalaga. Kumilos ang mga kamay nito at humaplos sa mga braso ni Kat. Her body was naked against his nakedness. Aangkinin na kita ngayon, Kat. You belong to me now. Masasaktan ka sa una. I don't care. Angkinin mo ko, Lloyd. I want to belong to you. He plunged deep into her softness. Each time deeper and faster. Pagkatapos nawalan na ito ng kontrol, naibulong niya ang pangalan ng dalaga nang kumawala siya. Alam niyang sumabay si Kat sa pagdating nila sa kaganapan dahil napapikit ito at naglambitin sa leeg niya. Nasambit ang kanyang pangalan. Hindi kumawala agad si Lloyd at muling nakaramdam ito ng pananabik. The fires of lust ignited again. Ilang ulit silang naglunoy sa luwalhating dulot ng pag-ibig. Bukas na bukas, lakarin natin ang ating marriage license. Sabi ni Lloyd. Nakakatiyak ka bang mahal mo nga ako? Ayoko nang masaktan pa, Lloyd. Ikaw ang una't huling babaeng mamahalin ko. Ang ibig mo sabihin, hindi ka pa nagkaroon ng nobya? Puppy love nung high school pa ako. Nothing serious. Bakit mo ako minahal, Lloyd? Ewan ko, I just love you. That's all. Matagal silang nagpahinga dahil tila nanggaling sila sa pakikipagkarera ng takbuhan. Halika na, mag-almusal na tayo. Yaya ni Lloyd. Alam kong masarap ang almusal na inihanda mo. Sinangag na maraming bawang, pritong itlog at longganisa. Ang mga paborito ko. Bigla tuloy akong nagutom. Same here. Napakarami nilang nakain. Ganito ba talaga ang appetite matapos nun? Naitanong ni Kat. Pagkatapos malasing, matakaw ang isang tao sa pagkain. Nagkatawanan sila. Kaya huwag kang maglasing dahil magiging malakas ang appetite mo. Lalaki ang katawan mo at mawawala ang napakagandang figure mo. Minsan lang naman mangyayari yun. At hindi naman kita dudulutan ng sama ng loob para may dahilan kang maglasing. Siyempre gusto kong palaging maganda ang katawan ng misis ko. Parang nalunod sa kasiyahan ng puso niya. Totoo ang sinabi ni Atty. Nazario. Abot kamay lamang niya ang tunay na kaligayahan. Sa piling ni Lloyd. Siguro kung noon mo pa sinabing iniibig mo ako, Lloyd, hindi na ako naging hangal para pag-ukulan ng pansin si Aldrin. Natakot akong mabasted dahil siya ang mahal mo noon. Naghintay akong ma-realize mo na hindi ito karapat-dapat sa'yo. And then you moved in for the kill. I moved in to love you and make you mine. Pagkatapos ng kasal natin, sana bumalik ka na sa law office. Ayoko nang manatili kang NBA agent, mapanganib. I do not want to lose you again, sweetheart. Ikaw ang masusunod, Lloyd. Mula ngayon, pinauubaya ko na sa iyo ang lahat, pati ang aking buhay. Iingatan kita at mamahalin hanggang mawala na tayo sa mundong ito. Tsak na matutuwa ang lahat sa law office. Gusto nila na tayong maging magkasintahan noon pa. Para ko nang naririnig ang mga kantsawan. Ipinagmamalaki kita, sweetheart. I love you, Lloyd. Maligaya ka ba, Kat, sa piling ko? Hindi ko ma-describe kung gaano ako kaligaya, Lloyd. Kung nananaginip ako, sana wag na akong magising. Hindi ka nananaginip. Ang lahat ng mga nangyayari isang magandang katotohanan. Hindi pa man sila ikinakasal, nagbalik na sa law office si Kat at nag-resign siya bilang NBI agent. Isang hapon tinawagan siya ni Aldrin Vargas. Humihingi ito ng tawad at isa pang pagkakataon. Sorry, Aldrin, pero ikakasal na kami ni Lloyd. Kung gusto mo, dumalo ka sa aming kasal. Padadalhan kita ng wedding invitation. Nagsisisi ako, Kat. Give me another chance. Cavit emptor, Aldrin. Ang ibig sabihin, buyer beware. I am not buying any of your lies again. Goodbye. Pinagbabaan niya ng receiver ang kausap. Ikinasal sila Atty. Lloyd Rayos at Atty. Kat Atienza sa Manila Cathedral. Ang grande din naman ang kasal at ginastusan ng magkabilang panig.
Dumating ang parents ni Lloyd at ang parents ni Kat. Naging masayang pagkikita ng mga ito dahil parehong aprobado sa mga itong kasal ng kani-kanilang anak. Ang pangunahing abay ni Kat ay ang receptionist nilang si Dina. Kung si Aldrin ang nakasal sa'yo, tatanggi akong maging pangunahing abay mo, sabi ng dalaga. Malaking galit mo kay Aldrin, ano? Aba, oo. Niligawan ako ng mokong na yun pero nang sasagutin ko na, bigla itong nanligaw na naman sa iba. Napahagikik si Kat. I'm so happy na si Lloyd din ang naging kabiyak ng puso mo, Kat. Sabi ni Atty. Cervantes, na isa sa mga ninong ng dalawang manananggol na ikinasal. Kami ang magkapalad, attorney, at labis akong nasiyahan sa naging pasya ng tadhana. Mabait si Lloyd at maswerte ka. Mabait din po naman ako eh, natawa si Atty. Nazario. I know, pero bawasan mo ng kaunti ang pagkasensitive mo, iha. Iba na ang mundo ngayon, Kat. Marahas ito, pati na rin ng mga tao. Alam ko, nakita ko ang karahasang sinasabi nyo nang nasa NBI pa ako. Man's inhumanity to man, kaya nagbitiw na ako. Parang hindi ko na ito masikmura. Hindi alam ni Kat na may bagong bahay palang nabili si Lloyd para sa mapapangasawa nito. Isang 2-story house na malaki ang garden sa isang magandang subdivision sa Cavite. Doon na sila tumira pagkatapos manggaling sa isang buwang honeymoon sa isang magandang beach resort. Nabasa mo naman pahayagan ngayong araw na to, love? Tanong ni Lloyd sa asawa. Hindi pa, bakit? Ano bang mahalagang balita? Hinagkan ni Lloyd ang asawa at iniabot dito ang dyaryo. Ang matinik na playboy na si Aldrin Vargas ikinasal na. Basahin mo sa page 7. Nabasa ni Kat na ikinasal si Aldrin Vargas sa isang milyonaryang matandang dalaga na 15 taon ang tanda sa kanya. Natawa si Kat. Misis nito'y parang nanay niya na. Madatong naman, milyonarya. Oh well, fortune hunter naman yata talaga si Aldrin eh. At magaling yun dahil nagtataglay yun ng 3M. Yung napangasawa niya, ha? 3M? Matanda, mayaman at malapit nang mamatay. 4 na M pala. Kinurot ni Kat ang asawa. Ikaw talaga, Lloyd? Milyonaryo na si Aldrin kapag namatay ang misis nito. At siguro naman ay liligaya na ito. Madaling lumipas ang mga araw. May isang anak na sila ni Lloyd. Grade 1 na ang bata at hatid sundo ito ni Kat sa eskwelahan. Nag-resign na ito sa law office para asikasuhin na lamang ang asawa at anak. Patungo na sila sa kotse nang biglang sumulpot ang dalawang lalaki at inagaw ang bata kay Kat. Narinig niya ang paghingi ng tulong ng kanyang anak. Sumisigaw si Miko habang kaladkad ito ng dalawang kidnapper. Kumilos si Kat. Umiral ang instincts nito bilang isang NBI agent. Hinabol niya ang dalawa at ginamit ang nalalaman sa judo at karate kung saan siya napakahusay. Nagapi ang dalawang lalaki pero nakalabas ang isang taong naghihintay sa tinted na sasakyang pagdadalhan sana sa anak ni Kat. Nakaputi ang lalaki, nakaponytail ang buhok. Si Jameson Lee. Mabilis na kumilos si Kat. Nakuha niya ang armas ng nagaping kalaban at pinaputukan agad si Lee na nakabunot ng armas. Tinamaan sa dibdib ang gamot, Lord, pero nakita ni Kat na tumutok ang armas nito kay Miko. Wag! Iniharang niya ang katawan ng umalingaw-ngaw ang putok. Nailigtas niya ang anak pero tinamaan si Kat sa malapit sa puso. Nakatawag ng atensyon ng komosyon at umayuda ang ilang mobile na nakarinig sa putukan. Dead on arrival ang leader, Lord, na si Jameson Lee. Malubha ang physical injuries ng dalawang mga bodyguards nito na nagtangkang dumukot kay Miko. Malubha ang tama ni Kat. Dinala agad ito sa emergency room sa pinakamalapit na ospital. Halos masiraan ng bait si Lloyd. Sa pag-aalala habang naghihintay sila ni Miko sa waiting room ng ospital, may kasama silang mga pulis. Nagpapasalamat siya at taglay pa rin ni Kat ang husay sa pagiging NBI agent dahil nailigtas nito ang kanilang anak. Sana ay makaligtas pa ito sa kamatayan. Diyos ko, lihim na dasal ng abogado. Naalis ang bala na nag-lodge na malapit sa puso ni Kat. Matagal ang recovery nito pero naka-recover din. Dumalaw sa kanya si Archibald Lumbre. Nagalit daw si Jameson Lee dahil may mga naisulat si Kat sa report nito na naging destructive sa operation ng gamot, Lord. Lagi daw itong nire-raid ng mga otoridad mula noon. Kaya nagtangka itong maghigante, Kat. Sabi nito. Tinangka nitong dukutin ang anak niyo ni Lloyd. Kamusta na si Lee? Ligtas ba kami dito?
Patay na ito, napuruhan mo at may balitang nabuwag ang grupo nito dito sa bansa. Napapikit si Kat. Ayaw niyang makapatay ng tao pero hindi sinasadyang nagawa niya. Pero ipinatawag siya ng Pangulo sa Malacanang at binigyan ng parangal at malaking pabuya. May premyo na palang nakapataw sa ulo ni Lee. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung napahamak ka, love. Sabi ni Lloyd sa asawa. Buhay ako. Mahirap daw mamatay ang masamang damo. Ikaw ng pinakamagandang masamang damong nakita ko. Nang makarecover si Kat, dinala ito ni Lloyd sa Canada, sa isa nitong kapatid doon. Nagbakasyon sila doon ng 1 buwan. Masayang namamasyal sa Burnham Park sa Baguio City sila Lloyd at Kat. At ang mga anak nilang si Miko at ang anak na babaeng si Jennifer. Naglalaro ang mga ito ng may isang batang babae na nakalaro nila. Kasing edad ito ni Miko. Naghahabulan ng mga ito nang marinig nilang pagtawag ng ama ng bata. Kat, halika na, uuwi na tayo. Hanang baritonong tinig, nagkatinginan sila ni Lloyd at Kat. Pamilyar ang tinig at tila ikaw ang tinatawag. Sabi ni Lloyd. Of course not, yung kalaro ng mga anak natin ang tinatawag at kapangalan ko lamang. Lumapit ang isang may edad ng babae sa bata. Kat, we have to go home na, iha. Ngumiti ang babae sa mag-asawang Lloyd at Kat. Ngumiti din ang dalawa pero namilog ang mga mata ni Kat nang makitang lumapit ang asawa ng babae at ama ng batang si Kat. Si Aldrin Vargas. Napamaang ito nang makita ang dating mga kasamahan sa law office. Lloyd, Kat, wika nito. ako si Aldrin, remember me? Of course pare. Tumayo si Lloyd at nagkamay ang dalawa. Masayang nagkamustahan. Dalawa na pala ang anak nyo. Sabi ni Aldrin. Ipinakilala nito ang asawa na lumapit sa kanila. Ang misis ko, si Claudia. Mabait ang babae kahit na milyonarya. Nakipagdaop pala dito kay Lloyd at kay Kat. So siya pala ang namesake ng anak natin. Sabi nito kay Aldrin. Si Kat, dati kong kasamahan. At pati na ng mister nito. Napakaganda niya. Tama namang siya ang love of your life. Nag-init ang mukha ni Kat. Ngumiti naman si Claudia. Naikwento ka sa akin ng mister ko. Ikaw daw ang tanging babaeng inibig nito pero sinaktan ka at nilayuan mo ito. Hindi kumibo si Kat. Kumapit siya sa bisig ni Lloyd. Kaya we named our only child after you and I don't mind. Mabait na ako ngayon. Pagmamalaki ni Aldrin. Isang ulirang asawa. Si Kat ang una at huling magiging anak ko. Sabi ni Claudia. Menopause baby na ito kung tutuusin. Well, kahit na paano, may napaligaya akong babae. Sabi ni Aldrin. Nagkatawanan sila at nagkayaya ang kumain. Sa tinagal nilang pagbabakasyon sa Baguio City, laging magkakasama ang dalawang pamilya. Naging magkaibigang matalik sila Claudia at Kat. Pati na ang kanilang mga anak. Wala nang damdamin si Kat sa dating inibig na si Aldrin. Wala ka na ba talagang pagtingin kay Aldrin? Tanong ni Lloyd ng gabing yun matapos silang magniig. God, Lloyd, dalawa ng mga anak natin at pamilyado na si Aldrin. Tila masaya naman ito kay Claudia. Mabait naman yung babae. Talagang mapagbiruan tadhana. Sa isang may edad pa na nahimik ang ating playboy. At tila mahal naman ni Aldrin ang asawa. Well, walang hanggan naman ang mga himalang maidudulot ng pag-ibig. Tayo, natagpuan natin ang isa't isa. At mananatili tayong magmamahalan, hindi ba, Kat? Dapat, lalo na ngayong buntis na naman ako. Our third child? I'm so happy, love. Niyakap ni Lloyd si Kat. Naglapat ang kanilang mga labi na tila palaging uhaw sa matatamis na halikan nilang dalawa. At dito na po nagtatapos ang love story ni Kat at Aldrin. Maraming salamat sa pakikinig.